Magugulat ka, pero leche, kada linggo, nilalantakan mo ang plastic na kasing bigat ng isang credit card. Yan ay 5 gramo ng microplastic na pumapasok sa katawan mo galing sa pagkain, tubig, at pati sa hangin. Pinag-aralan ng mga putang inang siyentista mula sa Newcastle University ang datos at napamura sa gulat sa isang taon, halos 250 gramo ng plastic ang kinakain ng tao, parang isang buong plato ng credit cards. Ang microplastic ay maliliit na partikulo na mas maliit pa sa 5 mm na nabubuo kapag nasa syre ang mga bote, plastic bag, sintetikong damit at lahat ng plastic na pesteng nakapaligid sa atin. Ang mga partikulo na ito ay napakaliit kaya pumapasok sa kahit saan sa mga karagatan, lupa, hangin at galing doon diretso sa plato at baso mo. Pinakamaraming microplastic ang nakukuha mo sa inuming tubig, lalo na yung debote. Sa 1 litrong bote, baka may hanggang 320 partikulo ng plastic. Akala mo naman malinis na tubig ang binibili mo, gago? Pangalawa ang seafood, sinasala ng isda at tahong ang tubig at naiipon nila lahat ng pesteng plastic na basura na pagkatapos ay nasa lamesa mo na. Kahit asin, may microplastic din dahil ang mga karagatan, putangina, naging malalaking basurahan na at kapag pinatuyo ang tubig dagat para gumawa ng asin, naiwan pa rin ang mga partikulo. Putangina, mga gago, pero ang microplastic nahanap na sa dugo ng tao, baga, atay, inuna ng buntis, pati sa gatas ng ina, literal, nasa bawat organ na yan. Isang pag-aaral noong 2022 ang nagpakita na 80% ng mga sinuring tao may plastic sa dugo nila, ibig sabihin, umiikot-ikot na yan sa mga ugat mo mismo ngayon. Kumuha ng sample ng dugo ang mga siyentista sa Netherlands mula sa 22 volunteers. Puta, nagulantang sila. 17 ang nakitaan ng polymers mula sa bote, packaging, at disposable na pinggan. Dumadaan ng microplastic sa bituka, sinisipsip ng dugo, tapos kumakalat sa buong katawan mo. Atay, bato, utak, puso, putangina, wala ng organ na hindi niya nararating. Sa baga mo, pumapasok yung plastic tuwing humihinga ka. Ang synthetic na damit, carpet, at muebles ay patuloy na naglalabas ng microfibers na lumulutang sa hangin ng putang inang apartment mo. Ang pinaka nakakakilabot dito, natagpuan ng microplastic sa inunan. Ibig sabihin, nipapasa yan mula ina sa sanggol bago isilang. Kaya putangina, ang bagong panganak, infected na ng pesteng yan. Napakaliit ng plastic particles. Hindi kayang makilala o ilabas ng immune system ang mga yan. Kaya nag-iipon sila sa loob ng maraming taon. Ang katawan mo, tangina, hindi alam kung anong gagawin sa mga hayop na yan. Putangina, na-shock ako nang malaman ko na ang microplastic pala'y nagdudulot ng pamamaga, sumisira sa cells, nakakagulo sa hormones, at pwedeng mag-trigger ng cancer, parang dahan-daang laso na nilulunok mo kada araw. Yung mga plastic particles may nakahalong nakakalaso na kemikal tulad ng phthalates, bisphenol, at iba pang kemikal na ginagamit sa paggawa. Lahat ng yan, pumapasok sa katawan mo kasama ng microplastic, puta. Ginugulo ng phthalates ang sistema ng hormones, pinapababa ang testosterone sa mga lalaki at nagdudulot ng problema sa pag-aanak. Kaya putangina, iniuugnay ito ng mga siyentista sa pagkabaog at paghina ng kalidad ng tamod. Yung bisphenol naman, ginagaya ang female hormones at ginugulo ang balanse ng hormones. Dahil dito, nagiging obese ka, nagkakadiabetes, may problema sa thyroid at nagkaka-early puberty ang mga bata. Langya talaga. Ayon sa mga pag-aaral sa hayop, putangina, ang microplastic pala'y nagdudulot ng pamamaga sa bituka, atay, at bato. Halos masira na ang mga organs sa pagtatangkang labanan ang basurang ito. Nagiging sanhi ng oxidative stress ang mga plastic particles, ibig sabihin, may lumalabas na free radicals sa cells na sumisira sa DNA at nagpapabilis ng pagtanda ng katawan mo, leche. May ebidensya pa na konektado ang microplastic sa pagkalat ng cancer sa bituka at baga. Inirita ng mga particles ang tissues, nagdudulot ng chronic inflammation at putangina, diretso yan sa pagkakaroon ng bukol. Kaya nga, putrijes, nagkakagulo na ang mga siyentista, hindi pa lubusang napag-aralan ng long-term effects ng plastic sa katawan. Pero malinaw na, puta, isa itong time bomb. Putangina, ang pinakamalaking pinanggagalingan pala ng microplastic ay ang mga plastic na bote ng tubig. Alam mo ba, kapag matagal nakatambay ang tubig dyan, lalo na sa init, mas dami ang butil na kumakalat. Yung mga plato't lalagyan ng pagkain na pang isang gamit lang, puta, naglalabas yan ng microplastic kapag ininit mo sa microwave. Tangina, pinapabilis ng sobra-sobrang init ang pagkalas ng plastic ng 10 beses. Pati yung mga tibag na gawa sa synthetic, gago, bilyon-bilyong microplastic ang ibubuga niyan kapag binuhusan mo ng mainit na tubig. Isang tibag pa lang, mas maraming tae ng plastic ang ilalabas sa baso mo kaysa sa malalantakan mo sa buong isang linggo. Yang mga damit na gawa sa synthetic, tipong fleece, polyester, nylon, bawat laban yan, milyon-milyong hibla ang nawawala, diretso sa kanal, sa mga ilog at dagat, tapos, lintik, bumabalik sa iniinom mong tubig. Kahit sa mga pampaganda mo't pampaligo, puta, madalas may microplastic yan, yung mga scrub, toothpaste, shower gel.
E di ayon, nahuhugasan sa kanal, tapos, put angina, bumabalik sa iyo sa pamamagitan ng tubig. Yung mga gulong ng sasakyan na nagkakaskas sa aspalto, lintik, balto-bultong microplastic ang nilalabas niyan, dinadala ng hangin, tapos lumalapag sa pagkain, sa kalsada, sa apartment mo. Tangina, nilalanghap mo yan palagi. Pati ang simpleng alikabok sa bahay, put angina, 30% niyan, microplastic, mga hibla mula sa kortina, carpet, muebles. Humihinga ka niyan 24 na oras pero wala kang kaalam-alam kung anong nangyayari, gago ka. Tangina, ang lala nito pero imposible nang iwasan ng microplastic nasa lahat na ng putang inang lugar. Pero pwede mong bawasan ng malaki ang pumapasok sa iyong katawan, sundin mo lang ang mga simpleng tips. Tigilan mo na ang pagbili ng tubig sa plastic na bote, gamitin mo ang baso o water filter. Ang talidad na carbon filter, sinasala ang karamihan ng microplastic, puta. Itapon mo na ang mga plastic na gamit at huwag kang magpainit ng pagkain sa plastic container. Gumamit ka ng baso, ceramic o stainless, promise, gumagana talaga yan. Bilihin mo ang mga produktong nakabalot sa salamin o papel kung kaya mo at umiwas ka sa ready-to-eat na pagkain sa plastic. Ang mga sariwa sa palengke, mas konti ng putang inang plastic. Gumamit ka ng natural na tela, bulak, lino, lana, imbes na sintetiko. Saka labahan mo ang sintetikong damit ng mas madalang at gamitin mo ang mga bag na sumasala sa mga microfiber, tarantado. Tignan mo ang sangkap ng makeup mo at layuan ng may microgranules. Hanapin sa label ang polyethylene o polypropylene, kung meron, yan ang plastic na lulunukin mo, ulol. Laging pahanginan ng bahay at mag-wet cleaning para mawala ang plastic na alikabok sa ibabaw. Bababa ang dami ng microplastic na sinisinghot mo araw-araw, put angina, gets mo? Ang mundo, nalulunod na sa plastic at lahat tayo apektado niyan. Dugo mo, baga mo, at atay mo, meron na niyan. Pero kaya mong bagalan kahit papaano ang lintik na prosesong yan. Pindutin mo na yung subscribe button at magulat ka pa sa mga malalaman mo sa gago.